Isinusulong na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbuo ng isang mega task force na siyang hahabol laban sa mga umano'y gahaman na traders at mga nagmamanipula ng presyo ng bigas. Para naman sa iba pang sektor, isang resolusyon na rin ang inihain sa Kamara. Yan ang ulat ni Melales Moras. Para iba yung mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, hinimok na ni House Speaker Martin Romualdez ang pamahalaan na bumuo ng isang mega task force na siyang hahabol sa mga umunoy gahaman na traders at nagmamanipula ng presyo ng bigas. Sinabi ito ng House Leader kasunod ng pagkakadiskubre ng House Quinta Committee na mayroon umanong sabwatan at price manipulation sa bigas kahit pa may oversupply naman at binabaan na ang taripa ng inaangkat na bigas. Mungkahin ni Romualdez, maaaring buuin ng Department of Agriculture, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at Department of Trade and Industry ang naturang task force. Ibaba natin ang presyo ng bigas at basic food commodities. Yun po talaga ang hangarin ng ating Quintacom. No? This one, we're going to move forward. In fact, there will be hearings and briefings this week. Suportado naman ito ng iba pang mambabatas at mungkahi pa ng isa sa kanila. Kailangan nga i-consider na yung price manipulation is maging heinous crime dahil talagang maraming tayong mga kababayan lalong-lalo na yung mga mahihirap na naapektuhan dahil sa pagsasamantala ng mga ilang mga negosyante. Itutuloy sa loob ng linggong ito ang talakayan ng Quintacom. Samantala, sa panig naman ng hiwalay na House Quad Committee, iniulat ng lead chair nito na si Congressman Robert Ace Barbers na nakakulong na rin ngayon sa House Detention Facility si Police Colonel Hector Grijaldo na una na nilang pinakontempt dahil sa paulit-ulit na pagliban sa kanilang mga talakayan. We ask the assistance of the Philippine National Police at saka ang ating House Sergeant at Arms to implement the contempt order and arrest and detain si Colonel Grijaldo. Since December 14 pa siya nandito. Bukod naman sa mga pagdinig, ilang mahalagang resolusyon din ang inihain sa Kamara ng ilang kongresista. Tulad ni House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes na ipinanawagan na ang pag-iimbestiga sa ilang ride-hailing and food delivery apps na hindi umano nagpapatupad ng tamang diskwento para sa mga senior citizens at PWDs. Ayon sa batas, 20% discount at VAT exempt. Pero yan ay pinapasa nila sa mga drivers. Itong mga kumpanya na to ay mali ang ginagawa. Kapakanan naman ng mga tsuper ang isinusulong ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita sa hiwalay niyang resolusyon ukol sa pinaiiral na point system ng LTO. Sila po ay nagpapataw ng demerits sa bawat paglabag ng mga motorista. Naalarma po tayo dahil may mga lumapit na sa ating mga truck drivers at mga bus drivers na nawala na ng trabaho dahil nirevoke ng LTO yung kanilang lisensya. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.